Namasukan bilang kasambahay si Tessa sa marangyang tahanan ng mga Villarama. Wala siyang ibang hangarin kundi makahanap ng malaking halagang ipangbabayad upang matubos ang lupang nakasanla sa bangko. Mabuti na lamang at tinulungan siya ng kanyang among babae. Ngunit may kapalit. Kailangan daw niyang akitin ang nobyo nitong si Adrian Montenegro. Isang ubod ng gwapo, matipuno at kinahuhumalingan ng marami. Ngunit pumalpak ang plano. Ang dapat sana'y kunwaring eksenang aabutan silang magkasama sa kama ay nauwi sa isang totohanang sandaling nagbago ng takbo ng kanilang mga buhay. Nang gabing yun, nakuha ni Adrian ang kanyang pagkabirhen at nag-iwan ng isang alaalang hindi na mabubura. Isang batang bibo at cute na siyang naging sentro ng kanyang mundo. Lumayo si Tessa at sinulong pagpapalaki sa anak. Pilit na kinalimutan ang lalaking minsan niyang minahal. Ngunit makalipas ang 3 taon, muling nagtagpo ang kanilang mga landas. Paano niya maitatago kay Adrian ang bunga ng gabing iyon? At paano niya pipigilan ang puso niyang muling matutong umibig sa lalaking may ibang minamahal? Kausap ni Tessa ang ina sa telepono. Kagaya ng dati, ay may problema na naman sila sa pera. Mahirap talagang maging mahirap. Ngunit ngayon hindi lang pambili ng pagkain at pambayad ng kuryente ang pagsubok na kinakaharap ng pamilya, kundi pambayad sa lupang naisanla ng magulang sa bangko nang maoperang ama na milyones ang halaga. Nay, ayoko magpakasal kay Inchik. Bakit niyo ako bibenta sa matandang yon? Baka po may ibang paraan pa, sabi niya sa ina na halos maiyak na. Gusto niyang makasal sa lalaking mahal niya at naghihintay siya sa taong itinakda sa kanya. Gaga ka. Anong gusto mong mangyari? Mailit ang lupa natin? Kaya mo namang gawa ng paraan. Itatakwil kita kapag hindi mo ginawang pinapagawa ko sa'yo. Halos mabingi siya sa sigaw ng ina sa kabilang linya. Ibinaba niya na ang telepono matapos masermonan. Nagulat siya na makita siya sa likod ng kanyang amo na si Ma'am Hazel Villarama. Napakaganda nito at mabait pa. Ma'am Hazel, may kailangan po ba kayo? Wala naman, papasok na ako ng opisina. May problema ba? May namuong luha sa kanyang mga mata. Wala naman po, sa bahay lang po kaya napatawag po ang nanay ko. Anong problema? Baka makatulong ako, anang amo. Naku, nakakahiya po. Okay lang po ako, Ma'am Hazel. Salamat po. Sige na, huwag ka nang mahiyang magsabi. Sa totoo lang ay nakikita kong sarili ko sa'yo. Natouch siya sa sinabi ng amo. Parang gumaan din ang dibdib niya sa sinabi niya ng problema. Ma'am Hazel, nakasanla pong lupang sakahan ng mga magulang ko sa probinsya. Maiilit na po ito ng bangko. Magkano kailangan mo? May naisip na pong solusyon ng nanay ko. Anong solusyon? Ang magpapakasal po ako sa mayamang inchik sa bayan namin. Kaya po ako nagpunta dito para mamasukan ay dahil sa matandang yun na napakakulit. Naku, Tessa, hindi magandang naisip na solusyon ng nanay mo. Puno ng pag-aalala ang boses ni Ma'am Hazel. Napansin niya na napatitig sa kanya ang amo. Tutulungan kitang tubusin ang sakahan ng mga magulang mo. Magpapadala ko ng abogado para ayusin ang problema niyo sa lupa. Umiling siya. Naku, Ma'am Hazel, malaking halaga pong kailangan. Inabot na po ng 3 milyon ang pagkakasanla. Akong bahala, pero may kapalit. Bumalatay ang kalituhan sa mukha niya. Ano po ang kapalit? Aakitin mo si Adrian. Si Sir Adrian po na boyfriend niyo? Hindi siya makapaniwala sa pinapagawa nito dahil kagabi lang ay nakita niya sa Facebook ang proposal ng nobyo nito. Oo, siya nga. Kailangan makagawa tayo ng dahilan para magkahiwalay kami. Ma'am Hazel, imposible pong magkagusto sa akin si Sir Adrian. Tignan niyo pong itsura ko. Baka kahit tignan, hindi niya ako tapunan. Madaling gawa ng paraan yan. Akong bahala. Pero Ma'am Hazel, viral nga po sa Facebook yung proposal niya sa inyo kagabi. Bakit po gagawin niyo to? Wala kaming relasyon. Biglaan ang proposal. Ayaw ko lang na mapahiya siya kaya napa-oo ako. Ngayon, problema ko kung paano ko makakawala sa engagement na nangyari nang hindi nasisirang pagiging magkaibigan namin. Tumango siya, tanda ng pagsang-ayon. Mas mainam na ito kaysang magpakasal sa matandang inchik. Ano po ang gagawin ko? Ma'am Hazel, handa po akong gawin lahat ng ipag-uutos ninyo.
Anghel ang tingin niya sa amo ng mga sandaling iyon. Halos hindi niya na makilalang sarili nang matapos ang makeover sa kanya. Wow naman, napakaganda mo Tessa. Teresa ang buo mong pangalan, hindi ba? Opo, Ma'am Hazel. Alisin mo ng ma'am. Magmula ngayon ay Sulumin ang pangalan mo. Magkaibigan tayo. Galing ka sa abroad. Yan ang sasabihin natin kay Adrian. Halika na't sasabihin ko sa iyong plano. Inunawa niyang mabuti ang utos ng amo upang magawa niya ito ng maayos. Ipapakilala kita bilang kaibigan, pero mainggit ka sa akin kaya lahat ng meron ako ay gusto mo din. Yayayain mo siya na makipagtalik. Nagulantang siya, berhen pa siya at walang karanasan sa lalaki. Po, Ma'am Hazel, wala pa po akong karanasan. Nagkaroon po ako ng boyfriend nung high school. Pinangakuan ako na babalikan. Naghintay lang pala ako sa wala. Aniya. Hindi ka makikipagtalik kay Adrian. Hindi kita ipapahamak. Bale, papatulugin mo siya at tatabi ka sa kanya. Tapos, bigla akong darating. Makikita ko kayo at makikipag-break ako. Kailangan ko lang na matibay na dahilan para makipaghiwalay. Namutla si Tessa sa ipinapagawa sa kanya. Nawalan siya ng kibo, ngunit mas gusto niyang alok nito kaysa magpakasal sa inchik. Natatakot po ako, Miss Hazel. Baka magalit si Sir Adrian sa akin. Aniya, nakita niya na ng ilang beses ang boyfriend ng amo. Gwapo to at matipuno. Parang artista to. Baka lalapit pa lang to ay hihimatayin na siya. Huwag kang matakot. Pagkatapos ng gabing yon, hindi ka niya na makikita. Babalik ka na sa totoong pagkatao mo. Maglalaho si Salome. Basta gawin mo lang pinapagawa ko. Sige po, gagawin ko pong makakaya ko. Pagbubutihan ko po. Buo ang loob niya na tinanggap ang utos ng amo. Alam niyang kaya niyang gawin. Ngunit hindi lang niya alam ay kung kaya ba niya ang presensya ng gwapong kasintahan ng amo. Nakakatakot to dahil mukha itong suplado. Galingan mo lang ang acting mo, sabi ni Ma'am Hazel kay Tessa. Huwag po kayo mag-alala, dati po ako member ng teatro nung high school ako. Kaya ko pong umarte. Wow, edi mainam pala. Nagtitiwala ako na matutulungan mo ko. Nga pala, bukas may pupuntang abogado sa bahay ninyo upang kausapin ng nanay mo. May pipirmahan siyang kasulatan. For formality lang naman. Inilagay ko doon na maninilbihan ka sa akin hanggang sa makabayad sa perang pinahiram ko at hindi ka ipapakasal sa inchik na sinasabi mo. Papalabasin lang natin na hiniram mong pera para hindi sila magtaka kung bakit ko babayaran ang lupa sa bangko. Maraming salamat po, Ma'am Hazel. Tutulungan ko po kayo sa problema niyo kay Sir Adrian. Dumating na ang araw na dapat niyang makilala si Adrian. Napatingin ang karamihan. Lalong kalalakihan nang dumating si Tessa maliban kay Adrian na abala sa pagpili ng pagkain. Sinigurado niya na napakaganda niya upang makuha ang atensyon nito. Naupo na muna to sa table na malapit sa magkasintahan at tumingin sa menu. Agad na may lumapit na waiter na halatang nagpapakyut sa kanya. Maya-maya pa ay kumaway siya kay Hazel. Kumaway din ito. Hudyat upang lumapit na siya. Oh Hazel, is that you? Nag-English pa siya. Siyempre naman, 3 milyon ang talent fee niya. Dapat pang best actress ang acting niya. Oo, ako nga, Salome. Hindi kita nakilala. Kumusta na? Nakangiting amo sa kanya. Okay naman, galing ako ng Spain. Kakauwi ko lang last week. Ipinakilala silang dalawa. Magalang na nakipagkamay si Adrian. Pinisil niyang kamay ng lalaki tinitigan ng malagkit. Ang gwapo naman ng boyfriend mo, Aniya. Nangiti si Adrian sa papuri niya. Parang nahulog ang panty niya ng masilayan ang matamis nitong ngiti. Pantay-pantay ang ngipin ng binata. Itong-ito ang ideal man niya. Hindi lang yan gwapo, napakabait at ang sweet din. Puri din Hazel. Ang swerte mo. Sa panahon ngayon, ang hirap humanap ng matinong lalaki. Aniya na medyo yumuko upang matanaw ni Adrian ang puno ng kanyang dibdib. Kinilabutan siya sa kalandian. Dumating na ang pagkaing in order. Panay ang tanong niya kay Adrian at all ears siyang nakikinig sa tipid na sagot nito. Hindi pa nga ako nakakalibot dito sa bayan natin ulit. Samahan mo ko Hazel ha? Naku, may pupuntahan ako na conference this week. Pero available si Adrian. Well, sana pumayag siya na samahan ako. Malambing itong sabi na humawak sa braso ng binata.
Adrian, please, samahan mo si Salome. BFF ko siya nung high school. Super close kami. Himok ni Hazel. Sure babe, ililibot ko si Salome dito. Anang lalaki na halatang napipilitan lang. Maayos ng plano nila ni Tessa. Simula ng pamamasyal at pagsasama ni Adrian dito. Bukas nila isasagawa ang kunwaring mahuli niyang dalawa sa kondo ni Tessa. Kabado si Tessa sa gagawin ngunit hindi na siya makaka-atras pa. Nakaabang na si Ma'am Hazel sa message niya bago ito pumasok sa loob ng kondo. Niyaya niya si Adrian sa loob. Kunwari ipapakonect niya ang TV sa internet. Galing sila sa bar at medyo nakainom na. Hirap na hirap siyang pilitin itong uminom ng alak. Adrian, pasensya ka na talaga. Wala akong mapaglibangan. Pakiconnect naman ang TV sa wifi. Ani ang parang bulating inasinan sa pagdikit ng katawan sa lalaki. Tumango ang lalaki namumula na dahil sa tama ng alak. Hanga siya sa lakas ng kontrol nito sa sarili. Nanatili itong magalang kahit pahalos ilapit niyang katawan dito. Mahal talaga nito ang amo niya. Kaso sayang at hindi to mahal ni Ma'am Hazel. Pero kung titignan niya ay ideal man si Adrian. Gwapo to, bukod sa mabait. Tapos mayaman din. Biglang pumasok sa isip niya na sana siya na lang ang magustuhan nito na kaagad din niyang inalis. Ilusyonada din siya. Ninenervyos na siya. Nanginginig ang kanyang kamay habang naghahalo ng juice. Lalagyan niya ng pampatulog ang inumin nito. Kinapa niya sa bulsa ang gamot. Nalito siya dahil dalawang magkaibang gamot ang nasa bulsa niya na ibinigay ni Ma'am Hazel. Pinili niyang isang pakete na kulay red. Baka parehas pampatulog pero magkaiba ng brand. Naihalo na niya. Adrian, uminom ka na muna. Malambing pa sa pusang naglalampong nasabi niya. Kinuha naman itong baso at nagpangalahati nito ang laman. Ilang minuto na hindi pa ito inaantok. Matagal pala bago tumalab o baka kulang ang dosage. Dinagdagan niya ng isa pang tablet ang natitirang juice. Nilapitan niya ito't ulit tinabot ang baso. Kinuha naman ito at uminom ulit ng konti. Madami pang natira pero baka tumalab na ang pampatulog. Napansin niya na tila nainitan si Adrian. Hindi ito mapakali. Mas namumula na din ang mukha nito. Mainit ba? Kinuha niyang remote ng aircon na tinodo ang lamig. Naalarma siya. Baka allergic ang binata sa gamot. Baka mapatay pa niya ito na hindi sinasadya. Tinignan niyang baso na may laman pa. Tinikman niya at inubos ang laman ng baso. Wala namang lasang kakaiba. Maya-maya lang ay nagiinit na din ang pakiramdam niya. Para siyang high na naghahanap ng makakatalik. Pucha, anong gamot na binigay ni Ma'am Hazel? Bakit bigla siyang naging malandi? Inalis ni Adrian ang jacket at t-shirt na suot. Lumapit to sa kanya, tumambad ang batipuno nitong pangangatawan. Mukha itong nanggigigil at hindi magpapapigil. Nagalis na rin siya ng damit. Nakahanda na rin siyang ibigay ditong sarili sa unang pagkakataon. Sinunggaban siya nito at mariing hinalikan sa labi. Ginaya niyang galaw ng labi nito. Nakipagsabayan siya. Parang wala nang bukas kung maghalikan sila. Dinaman nila ang katawan ng isa't isa. Unang beses niyang nahawakan ng isang lalaki kaya naman libu-libong boltahe ng kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan. Hindi dyan talang hipon ng binata sa katawan niya, ngunit gustong-gusto niya. Kailan pa siya naging wild at nangyari ang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi niya na namalaya ng pagpasok ni Ma'am Hazel sa kwarto. Tutup nito ang bibig na makitang nakapatong si Adrian sa kanya. Napabalikwas ang lalaki na maramdaman ang presensya ng kasintahan. Agad nitong hinanap ang mga damit na nagkalat sa sahig. Binalot niyang sarili sa kumot. Sumiksik siya sa sulok. Wala sa plano na may mangyayari sa kanila ng boyfriend ng amo. Baka magalit si Ma'am Hazel. Tessa, nadinig niyang tawag ng amo. Hazel, magpapaliwanag ako, sabi ni Adrian habang nagbibihis. Hinawakan ni Adrian sa brasong nobya. Babe, inakit lang ako ng kaibigan mo. Hindi ko gustong nangyari. Ayaw na muna kitang makausap. Hayaan mo na muna ako, Adrian. Walang nagawang binata. Naupo ito sa kamat na pahawak sa ulo. Sinanyasan siya ng amo na sumunod sa labas. Isa-isa niyang kinuha ang damit at nagbihis. Nadinig nitong suntok ni Adrian sa pader. Natakot siya sa lalaki. Marahan niyang binuksan ang pinto. Hinila ni Adrian ang buhok niya bago pa siya makalabas. Papatayin kitang babae ka. Sa oras na iwan ako ni Hazel. Nanilisik ang mata ni Adrian. Hindi siya sumagot. Nilamutak nitong mukha niya. Gusto kitang saktan. Alam mo bang mahal na mahal ko si Hazel? Tapos ikaw lang sisira sa relasyon naming matagal kong hinintay. Timambagang nasabi ng lalaki. Bumaba ang kamay nito sa laig niya at tumigpit ang hawak nito. Hindi na siya makahinga. Tinadyakan niya ang harapan nito. Sa pulang pagkalalaki nito kaya nabitawan siya. Agad siyang tumakbo palabas ng kwarto.
Panay ang patak na luha sa kanyang mga mata. Pinahid niya ang luha ng matanaw ang kotse ng amo. Nanginginig siya sa takot. Tessa, patawarin mo ko. Hindi ko alam na ganitong mangyayari. Mali ang gamot na naibigay sa'yo. 2 ang naiabot ko, isang pampagana sa kama at isang pampatulog. Hinging paumanhin ni Ma'am Hazel. Ilang beses siyang lumunok bago makapagsalita. Kailangang pigilin niya ang luhang nagbabadyang pumatak. Okay lang po ako, Ma'am Hazel. Garalgal ang boses niya. Gusto mo bang maidala sa ospital? Hindi na po. Okay lang po. Umalis na po tayo at baka makita po tayo ni Sir Adrian. Nagmaneho na si Ma'am Hazel palayo. Pasulyap-sulyap ito sa kanya. Nakatulala siya at nagsisisi na naibigay ang iniingatang puri sa lalaking hindi niya mahal. Tessa, may nangyari ba sa inyo ni Adrian? Tanong ng amo. Umilap ang mata niya. Hindi po natuloy ang naumpisahan na namin. Buti po't dumating na kayo. Nagsinungaling siya. Hindi niya sasabihin na may nangyari sa kanila ng kasintahan nito at baka magalit ang amo niya. Wala siya usapan na tototohanin niyang pang-aakit. Wala siyang pagsasabihan na naganap. Kasalanan niya naman kung bakit nangyari ang pag-angkin nito sa kanya. Hindi rin siya pinilit ni Adrian, kusang pagbibigay niya ng sarili dito. At ipokrita siya kung sasabihin niya na hindi niya nagustuhan ang nangyari. Mananatiling lihim kung sino lalaki nakauna sa kanya. Nawala na si Salome. Bumalik si Tessa bilang kasambahay ng mga Villarama. Humarap sa maraming pagsubok sa pamilya. Nagkaroon din ng pangamba sa kanyang puso, lalo nang ikasal sila Ma'am Hazel at Sir Adrian. May mga kalalakihang nagpaulan ng bala sa venue ng kasal. Tumatawag si Ma'am Hazel. Hello Tessa, nabundol pala na sasakyan si Adrian at kailangang bendahan ng kamay. Mag-isa lang siya sa bahay niya. Pakialagaan naman siya, please. Po, biglang kumabog ang dibdib niya. Baka makilala siya ni Sir Adrian. Kaso hindi naman niya pwedeng tanggihan ng amo sa laki ng utang na loob niya dito. Opo, pupuntahan ko po siya. Ipinadala na ni Ma'am Hazel ang address. Abot-abot ang dasal niya na sana hindi siya nito makilala. Nagsuot siya ng maluwag na t-shirt at pantalong maong. Ginulo niyang buhok at halos matabunan ng mukha niya. Muntik na siyang madapa pagpasok pa lang ng gate. Buti na lang at nasubsob siya sa dibdib ng isang lalaki. Si Sir Adrian, at napangiwi ito ng matamaan niyang kamay nitong nakabenda. Umiwa siya ng tingin at yumuko. Sorry po, halos bulong na sabi niya. Inipit niyang boses at baka mabosesan siya ng lalaki. Ikaw bang pinadala ni Hazel na mag-aalaga sa akin? Tumango lamang siya, tila siya nabato-balani sa kakasigan ng lalaking kaharap. Ang gwapo nito kahit sa simpleng puting t-shirt ang suot. Bakit din ang muscles nito na mulang kanyang mukha nang maalalang nangyari sa kanila. Anong pangalan mo? Tessa po, bulong niya. Ano, Tessa? Lumapit ang lalaki at tinikit ang tenga sa kanya. Tila siya nahilo nang maamoy ang mabangong lalaki. Tessa? Ah, Tessa. Kapag tinanong ka ni Hazel ay sabihin mo magagandang nakita mo dito sa bahay. At i-build up mo na rin ang mabait ako. Hala, nagbuhat ng sariling bangko makapagpalapat lang ng papel sa nobya. Tumango siya. Hindi ako makakapagluto kaya ipagluto mo ko ng agahan. Tango ulit ang sagot niya. Nag-aalala siyang makilala nitong boses ni Salome sa kanya. Hanggat maaari, hindi siya magsasalita. Napatitig siya sa sariling refleksyon sa bahay na halos puro salamin. Mukha siyang mangkukulam sa gulo ng kanyang buhok na nakatabing sa kalahati ng kanyang mukha. Mukha siyang pulubi sa damit na napakaluma na. Hindi na siguro siya makikilala ng binata. Agad siyang nagpunta sa kusina upang maghanda ng pagkain. Tahimik si Adrian nakaharap ang laptop. Nilapitan siya nito. Sir, tinuro niyang mesa na unawaan naman itong gusto niyang sabihin. Lumapit na ito sa table upang kumain. Tila uli siya na engkanto nang mapalapit sa lalaki. Makakaalis ka na. Lumapit ka lang kapag tinawag kita. Tumango lamang siya at umatras at nasagi niyang malaking flower vase sa gilid. Nakita niya matinding pagpipigil ng lalaki na pagsalitaan siya ng hindi maganda. Magpasalamat kasi Hazel na nagpadala sa'yo. Naku, mas mahal pa sa buhay mong flower vase na yan. Galing yan sa France. Halos pabulyaw na sabi nito at nasaktan din siya sa pagdinig kahit pasani siya sa panlilibak ng ibang tao dahil mahirap siya. Agad niyang binaliwala ang damdamin, hindi siya dapat balat sibuyas. Kasalanan din naman niya. Ligpitin mo na yan. At next time mag-ingat ka. Kapag may nabasag o nasira ka pa sa bahay ko, babayaran mo na. Pinigil niyang mukha sa pagsimangot. Dapat siyang magpakabait dahil may kasalanan siya sa lalaki. Gumilit siya na abot pa rin ng tanaw ang supladong lalaki. Nadinig niya ang boses nitong tumatawag. Agad siyang lumapit. Aakyat pala ito ng hagdan at nagpapaalalay.
Kinawit nitong braso sa kanyang balikat. Ang bigat naman, malaki kasi ang biceps nito. Tsaka malaki din ang ano. Hays, sinaway niyang pagpasok ng maduming idea sa isip. Minus points siya sa langit. Nagsisimba pa naman siya kapag linggo, tapos nag-iisip siya ng hindi maganda. Umupo sa kamang lalaki. Hubarin mong t-shirt ko. Utos nito na mula ang pisngi niya. Buti na lang at natatakpan ng buhok niyang hindi sinuklay kahapon pa. Kinabahan siya at baka gawan siya ng hindi maganda ni Adrian. Pero mas lamang ang excitement. Tessa, sabi ko alisin mong t-shirt ko. Tila naiinis nito sa pagiging slow niya. Inangat niya ang t-shirt nito, tumambad ang malalapad nitong shoulders. Maumbok na biceps, malaking dibdib at abs na kanin na lang ang kulang. Yummy! Anong tinitignan mo? Umiling siya at ibinaling ang tingin sa ibang dako. Samahan mo ako sa loob ng banyo. Tila batingaw ang sinabi nito at nabingi siya. Hindi naman siguro to ipapahubad ng shorts ng suot nito. Napatingin tuloy siya sa harapan ng lalaki. Bastos na talaga ang isip niya. Pumasok sila sa banyo. Ano pang hinihintay mo? Lumabas ka na. Hintayin mo ako sa labas. Tumalikod siya at sumimangot. Suplado, naghintay siya sa labas ng pinto. Ang hirap talagang maging mahirap at maging alipin ng ibang tao. Napapabuntong hininga si Tessa. Kailan kaya siya yayaman? Mukhang walang pag-asa. Magsasaka ang mga magulang niya. Nalubog sila sa utang na magkasakit ang ama niya. At heto siya, namamasukan bilang kasambahay. Marangal na trabaho ito kaso mataas ang pangarap niya. Gusto niyang makaahon sa hirap at makapagpatayo ng flower shop. Ayaw niya na maging problema ang pera. Napasandal siya sa pinto. 25 na siya ay wala pa siyang nararating. Mainam pang mga kaklase niya nung high school. Magaganda ng buhay. Heto siya, nananatiling dukha. Kahit na anong sipag niya, walang pagkakataon na makahanap ng magandang trabahong kagaya niyang high school lang ang natapos. Sad life. Kahit na anong diskarte niya, baliwala. Ayaw naman niyang pakasalan si Inchik na manliligaw upang makaahon sa hirap. Isang araw darating din ang lalaking magliligtas sa kanya sa kalungkutan. Biglang bumukas ang pinto't nawalan siya ng panimbang. Nabuwal siya sa dibdib ni Adrian. Reyna talaga siya ng sablay. Nagulat din ng binata kaya naman nabitawan itong hawak na tuwalyang nakabalot sa ibabang katawan at nasindak siya nang tumama ang pagkalalaki nito sa kanyang likuran. Naitulak ni Adrian si Tessa. At bago pa siya masubsob sa sahig ay kumapit siya sa braso ng lalaki. Nahila siya nito at napaharap siya. Basa pang buhok ng binata, ang fresh nitong tingnan, naglapat ang kanilang mga mata, pati ng kanilang mga harapan, kahit na anong mangyari ay hindi niya ibababa ang tingin. Naalala niyang malaking sandata nito noong gabi na may nangyari sa kanila. Binitawan siya ng lalaki na tila nandidiri. Hay, pakiramdam ko, lalo ako mapipinsala sa pananatili mo dito sa bahay ko. Lumabas ka na muna. Mabilis ang hakbang niya. Bakit ba kasi walang pamilyang lalaking ito? Masama siguro talagang ugali kaya walang kasama sa buhay. Pati si Ma'am Hazel hindi din ito mahal. Pero nakaramdam siya ng awa para sa binata. Bakit hindi na lang siyang mahalin ito? Nag-iilusyon na naman siya. Parang gusto niya itong alagaan at pagsilbihan. Hay, nababaliw na yata siyang talaga. Nilingan niyang paningin sa palibot ng bahay. Maganda ang bahay ni Sir Adrian. Halatang mamahalin ang lahat ng gamit. Hangang-hanga siya sa malaking tahanan. Sa laki at istruktura, ay alam niyang maraming milyon ang halagang naubos upang ipatayo ito. Nagulat pa siya nang magsalita si Adrian. Nakabihis ni ito, sa kaliwang dulo ng kwarto mo. Tatawagin na lang kita kapag may kailangan ako. Pakiusap lang, ingatan mo mga gamit dito. Agad siyang tumalim at pumasok sa kwartong tinuro nito. Hindi niya maiwasang mamangha. Mas malaki ang kwartong ito kaysa sa buong bahay nila. Kompletong mga gamit na pawang mamahalin. May sarili pang ref at ang kanyang binuksan ay puno ng pagkain. Humiga siya sa malambot na kama at nagpaikot-ikot ng ilang beses. Ngunit trabahong kanyang ipinunta dito, hindi para magbuhay mayaman. Tumayo at sinilip ang bintana. Binuksan niyang sliding door at lumanghap ng sariwang hangin. Sana maging maayos ang pananatili niya dito ng ilang araw. Hating gabi na, ngunit nanatiling gising ang kanyang diwa. Namamahay siya. Naninibago sa paligid. Lumabas na muna siya at natanaw siya. Napakalaking swimming pool. Gustong-gusto niya ang swimming mula sa nung bata pa siya kaya't ang tubig na kumikinang sa ilalim ng mga buwan at bituin ay talagang kaakit-akit sa kanyang paningin. At dahil mukhang wala ng gising na tao, ay dahan-dahan siyang nagtungo sa swimming pool upang maligo. Wala naman sigurong masama kung maliligo siya. Saglit na muna niyang nilinga ang paligid at nang masigurong walang tao ay nagubad siya ng damit.
Tanging panty at bra lamang ang kanyang itinira at lumubog na siya sa tubig. Swimmer siya noong high school. Malinsangan ng panahon kaya napakasarap sa pakiramdam ng tubig na malamig sa kanyang katawan. Sasamantalahin niya ang pagkakataon. Libre ito, hindi gaya sa resort na may bayad bago makapaligo. Nang biglang may humila sa paa niya at lumubog siya sa ilalim ng tubig, pinagtatadya kanyang kamay na nakahawak sa mga paa at binti niya. Ngunit malakas ang puwersa ng kung sino mang nakahawak sa kanya. Nakaramdam siya ng pangamba at pinilit niyang umangat sa tubig upang sumigaw at tumingin ng tulong. Ngunit maaga pang kamay na tumakip sa bibig niya mula sa likuran kaya kinagat niya ito ng ubod ng lakas sa kamay. Nanlaki ang mga mata niya na makita kung sino nagmamay-ari ng kamay na kinagat niya. Si Sir Adrian! Mabilis siyang pinagsalikop ang kamay upang itagong kahubaran, lalo ng dibdib na halos nakaluwa na. Nagiinit at pulang-pulang kanyang pisngi. Marahan siyang lumayo mula dito. Hindi niya kayang presensya ng lalaki sa ganitong pagkakataon. Bakit mo ko kinagat? Hindi niya maibukang bibig. Sorry po, napansin niya na pasulyap to sa kanyang magandang katawan. Kailangan niyang makalayo at baka malaman itong siya si Salome. Umakyat siya upang umahon dahil medyo maluwag ng garter ng kanyang panty, dala ng kalumaan, kusa itong bumagsak sa kanyang paanan pagkaahon niya. Para siyang inatake sa puso't naputulan ng ugat sa ulo dahil hindi siya makahingat makagalaw mula sa kinatatayuan. Isang malakas na tawang nadinig niya mula sa lalaki na naging hudyat upang damputin niyang pantit ang mga damit at kumaripas ng takbo, pabalik sa kwarto. Muntik pa siyang madula sa pagmamadali. Mas lalong naging mailap ang antok sa kanya. Nakakahiya siya at mangiyak-ngiyak sa nangyari. Anong mukhang ihaharap niya sa nobyo ni Ma'am Hazel? Unang araw pa lang niya pero ang dami nang nangyari. At teka lang, bakit wala na itong benda sa kamay? Base sa lakas nito kanina, wala itong pinsalang natamo. Isang malaking katanungan. May nadinig siyang katok. Tumatawag si Sir Adrian. Ninenervyos siya. Parang ayaw niyang pagbuksan ng binata. Lumalakas ng katok kaya wala na siyang nagawa kung hindi pagbuksan ito. Nakayuko siya nang lumabas. Luke, makinig ka. Ayoko makakarating kay Hazel na wala akong pilay. Napaangat ang tingin niya sa lalaki at sa kamay nito. Gusto kong maawa siya, talagaan niya ako. Kaso sa halip na puntahan ako, ipinadala ka niya. Pero naintindihan ko, abala siya kay Jake na nasa ospital. Mabibigyan din niya ako ng oras. Nanatili siyang nakatingin lamang dito. Ngayon wag na wag mong sasabihin sa kanya na wala akong pilay. Baka sakaling dalawin niya ako dito. Mahina ang huling salitang binitawan ng binata. Mas lalo siyang naawa dito na tila namamalimos ang pag-ibig sa kasintahan. Napatitig siya sa kulay brown nitong mga mata. Gusto niyang haplusin ang pisngi ng binata. Kapag nalaman ni Hazel na nagpapanggap lang ako, malilintikan ka sa akin. Naintindihan mo? Masama akong magalit. Nalilisik ang mga mata nitong kanina lamang ay maamo. Kinuha nito ang kanyang pulsuhan. Tango ang kanyang tugon. Pangalawang beses na siya nitong pinagbabantaan dahil sa babaeng minamahal. Mahal na mahal ko si Hazel, kaya hingin kong tulong mo para matutunan niya akong mahalin. Willing ka ba na tulungan ako? Excited na tanong ng binata. Nakatingin lamang siya. Pipi ka ba? Nito na hindi makatiis. Umiling naman siya. Napakamot sa ulo si Sir Adrian. Ano kayang tulong na hihingi ni Adrian kay Tessa para muling makuha ang puso ni Hazel? Mahalata kaya ni Adrian ng babaeng kasama niya ay ang babaeng sumira ng relasyon nila ni Hazel? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.